Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama, kung hindi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayo. Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. Talaga po bang hindi nakuha ng matatalino at marurunong ang kalooban ng Diyos? Talaga po ba na God is displeased? Hindi siya natutuwa sa matatalino at marurunong. Kung titingnan po natin, marami namang marunong sa atin, maraming matalino. Ibig sabihin ba nun, hindi na natutuwa ang Diyos sa atin pag marami tayong natututunan? Hindi po yun ang punto ng Panginoon. Ang punto niya, yung sinunod niya doon. Ano yung sinunod ng Panginoon? Ang sabi niya, "At inihayag mo sa mga may kaloobang tulad ng sa bata." May kalooban, hindi kaisipan. Sa makatuwid, ang pinag-uusapan dito ng Panginoon ay hindi yung laman ng utak, kundi laman ng puso. Hindi pinag-uusapan dito kung gaano ka kaalam o kadunong. Ang pinag-uusapan po dito ay yung kung papaano ka bukas ang kalooban mo sa tinig ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa tagubilin ng Diyos. Yun naman po ang makikita natin sa mga bata. Bagamat hindi sila marunong, yung iba nga, madalas nga matigas ang ulo, ang sabi natin, di po ba? At ang mga bata, ang titigas ng ulo. Yun ang sabi natin, di po ba? Kasi naman, alam naman natin, kailangan talaga ng taon, bibilang ng taon, bago ma-fully develop, no? Yung reasoning, no? Yung isip ng bata. Kaya sila matigas ang ulo kasi hindi maabot ng kanilang isip pansamantala, dahil yan naman ay tumatanda pa. Ano po? Kung papaano ang mga matatanda o ang mas makatatanda bumabalik sa pagkabata, no? At medyo pumapalya na yung isip at sinasabi nga natin, ay nag-iisip bata na siya. Kasi nga sa katandaan, yung isip naman ay nagde-deteriorate. No?
Kumbaga, humihina na. Ah, Ganon din naman po ang ibig sabihin ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Diyos, hindi kung ano yung kakayanan ng isip, kung hindi kakayanan ng kalooban. At ano makikita natin sa mga bata? Hindi man sila marunong, hindi man sila agad-agad na matalino, pero damang-dama nilang kalooban nila, alam nila kung sino yung nanay nila, alam nila kung sino yung tatay nila, alam nila kung sino yung hinahanap nila, alam nila ang kanilang kapahingahan, ang hinahanap ay ang kanilang magulang. No? Nagtitiwala sila. Buong pagtitiwala ni binibigay nila ang kanilang sarili sa mga magulang. Sa karga ng magulang. No? Yun naman ang maganda sa bata. Palyado man o hindi pa mahina pa man ang isip, pero yung affectivity, no? Yung kakayanan ng kalooban ng puso na makakilala, magtiwala ay naroroon na. At palagay ko po, yun ang ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niya sa unang bahagi ng Ebanghelyo. Binibigyan ng kahalagahan o tinutukoy ng Panginoon sa ating lahat magpahanggang ngayon ang kakayanan ng ating kalooban na magtiwala sa Diyos. Sumunod sa Kanya dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Kung titingnan natin kahapon yung Ebanghelyo ay Ebanghelyo na sinundan po ng Ebanghelyo ngayon. Kahapon, kung maalala po ninyo, yung mga tao no, sa Capernaum, Bethsaida, at Corazin, ay hindi natutuwa ang Panginoon dahil ay matigas ang kanilang kalooban. Hindi nila agad masunod yung habilin ng Diyos na kahit pinagpakitaan na sila ng maraming himala, mismo ang Jesus ang nangaral sa harapan nila, pero baliwala. Kaya sinasabi ng Panginoon, yung sumunod na sinabi niya, ay ibinigay niya ang mga lihim na ito, yung karunungang ito sa mga bata. Kasi sila, kabaliktaran ng mga tao sa Capernaum, Corazin at Bethsaida. Ang mga bata ay may kakayahang buksan ng kalooban, magtiwala sa Diyos, magtiwala no, sa salita, at magtiwala sa mga habilin ng Diyos. Yun po ang marahil na binabalikan natin sa araw na ito. Ano po? Ngayon po ay kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. Ayan. Kapistahan po ng mga Carmelite community natin, mga religious communities na Carmelites. Ano po? Ito kasi ay hango dun sa bundok sa Israel na tinatawag na Carmel. Ano po? Na kung saan, noong panahon na iyon, nagpakita ang mahal na Birheng Maria kay Saint Simon Stock. Ano po? Siya yung pinaka-superior ng community ng mga Carmels, no? Carmelites. Ito ay nangyari sa panahon ng pag-uusig, na kung saan nagkakaroon ng pag-uusig ang simbahan, ang mga Kristiyano, kaya nagpakita ang mahal na Birheng Maria sa kanila. At mula nga nun po, nagsimula ng kasaysayan, hanggang ito ay naging kapistahan na. Inaalala natin ang pagpapakita ng mahal na Birheng Maria sa Carmelites sa bundok ng Carmel. No? Kaya po nauso yung brown scapular. Kasi bahagi po nung pangako ng mahal na Birhen nung nagpakita ay yung pagsuot ng habit o scapularyo. No? Ng itong brown scapular na ito ay may dalang pangako ng proteksyon sa gawain ng masama. Proteksyon sa gawain ng mga masasama. Ito po ay isang muling pagpapakita sa atin na ang Diyos ay nagpasugo ng kanyang anak na ng kanyang ina na Birheng Maria upang bilang mga anak ay makita natin ang ating mga sarili bilang mga anak na handang tumanggap, no? Na handang magtiwala. Ang mensahe ng pagtanggap, pagiging bukas sa Diyos, at pagtitiwala sa Kanya.
Marahil ito po ang tanong sa ating sarili sa araw na ito. Ano ba yung mga bagay na tila nahihirapan tayo na tanggapin? Ano ba yung nakikita ba natin ng ating sarili na nahihirapan na tayong buksan yung kalooban natin sa Diyos na parang tayo ay may pag-aatubili na tuluyang buksan ang ating kalooban sa Kanya? Ano ba yung mga bagay na dapat talaga nating ipagkatiwala na sa Diyos? Ipagkatiwala kung papaano ang isang anak, isang child o the children ay magbibigay ng tiwala, no, sa mga kamay ng kanyang mga magulang. Ano yung mga bagay na dapat nating ipagkatiwala na sa ating Diyos?